when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng Kanyang salita. Siyang maintindihan, kailangan natin siyang isapuso. Kasi maraming mga Kristiyano ang nananalangin nito, your kingdom come, pero inaano nila, gusto nilang mangyari na ang World War III, mangyari na ang tribulation, mangyari na ang pinipilit nila na maitayo. Sa pag-aaral po natin ng kaguluhan or ng mga kaganapan po sa Israel, na maitayo yung, sabi na, ikatlong temple, the third temple, na yun daw ang magiging senyales ng pagdating ng Panginoong Jesus. Pero, hindi, kailangan natin maunawaan that when Jesus is talking about the kingdom of God, He's not talking about the physical kingdom. Kasi kahit na anong kingdom ang ilagay natin sa mundong ito, unless ma-solusyonan yung problema po ng ating pong puso, yung problema ng kasalanan sa ating puso, walang mangyayari. Masunod daw ang iyong kalooban, ito yung panalangin na masunod ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kasi ang tendency po natin bilang mga tao is yung sarili po natin ang masunod. We say that, I recognize Jesus as my Lord and Savior, pero sino ba ang masusunod sa ating pong buhay? Dito sa lupa, ng tulad ng sa langit, ito ay hiling na ang buong sanglikha ay sumailalim sa isang pamantayan or authority mula kay Kristo. Now, binasa po sa atin ang verse 11, and ito siguro yung pinaka-kilala. Give us this day our daily bread. And, ayun po, gusto ko pong ipakita po sa inyo po ito. Sa unang tingin po, it looks harmless. Medyo nalulungkot po ako kasi nakita ko po ito sa isang pastor's group. Okay. So, tinuturo ko ng mga maraming pastor ngayon na ang susi para makuha natin ang gusto natin is to maniwala ka kay Kristo para makuha mo kung ano yung gusto mo. Boyfriend, ayan. Ay, wala si Ruth. Ay, wala si Ruth. Sorry. Ayan, nandiyan pala si Ruth. Ayan. So, humihingi ka ng asawa, ipanalangin mo lang sa Panginoon yan. Ibibigay ng Panginoon. Gusto mo ng asawa, gusto mo ng anak, kailangan mo pambayad sa renta, pambayad sa tuition, pambili ng mga bagay na gusto mo. Gusto mo ng iPhone 17 Max, Pro Max, MM, di ba? Pero, ang understanding natin when we say that, give us this day our daily bread, ibibigay ng Panginoon yung lahat ng gusto natin. And this is no different. Pinost po sa isang pastor's group, this weekend, God will surprise you with blessings you did not expect, favor you did not earn, and victories you did not imagine. May every closed door open by His mighty hand. Have a glorious weekend in Jesus Christ's name. Amen. Ang unawa po natin po sa Diyos is ganito lang, surprises, diba? Favor, victories, diba? Paano yung mga tao nagsasuffer? Paano yung mga taong last week, di ba, nung Lunes, opening ng school, nag-a-attend ka lang ng flag ceremony, yung anak mo nandun, tapos ikaw pupunta ka sa trabaho, tapos biglang yayanig ang buong mundo. Literal na, kumain ka lang sa Jollibee, tapos bumagsak yung Jollibee sa harapan mo, di ba? Bakit? And I think this is why many people refuse to believe in God. And they say na, hindi naman totoo yung Diyos nyo, bakit niya hahayain yan? Because ganito yung ating pong pagkakaunawa. Yung pagkakaunawa lang natin sa Panginoon is tagabigay lang ng gusto natin. So, ano ba ang ibig sabihin na tinuturo ni Jesus na pumiling tayo, ibigay sa atin ng Panginoon ang ating pong daily bread? Una, tinuturo ni Jesus na ipanalangin natin yung ating mga physical na pangangailangan. Kasi una, sa Diyos nagmumula ang lahat ng mabuting bagay. God is the source of all good things.
Sabi po dito sa James chapter 1 verse 17, every good gift and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Pero bakit tayo nagkakaroon ng problema? We'll get to that in a bit. The Greek word translated as gift, kaya po, give us this day, it's taken from the Greek word didomi. Didomi. Yeah. Which means to give, to grant, or to bestow. The word didomi appears 416 times in the New Testament. So kung gano'ng kadaming beses nag-a-appear ang isang salita, it must be important. And it is used, the word didomi is used to highlight instances of giving. Mula sa pagbibigay ng Diyos sa kanyang sariling anak, to the simple act of giving bread. Yung magbigay ka ng tinapay sa iyong kapitbahay, the word didomi is used. Kung ganito karaming beses binanggit yung word na ito, ibig sabihin, importante siya. Hindi siya isang simpleng verb lang, kundi meron siyang mas malalim na meaning. Because didomi conveys the graciousness and the merciful nature of God. Ano ba yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon? Kasi sometimes we are fixated dun sa hinihingi natin na hindi natin napapansin na mayroon palang mga binibigay sa atin ng Panginoon. For example, sa John 3:16, sino binigay ng Panginoon Diyos? For God so loved the world that He gave His only Son. Binigay niya si Jesus. Sa Acts chapter 5 verse 31, sinabi doon na ibinigay ng Diyos ang kapatawaran. Sa Philippians chapter 1 verse 29, sinabi doon na binigay ng Diyos ang faith or ang kakayanang maniwala kay Jesus. Verse 18, sa makatuwid, lahat ng mabuting bagay nagbumula sa ating Diyos at binibigay sa atin. It is God's divine nature to give. Isa pa pong salita ko na gusto po natin bigyan ng pansin dito is the word daily, which in Greek is epiousios. Sabihin natin, epiousios. Epiousios. Yes. Ang ibig sabihin po dito is daily or necessary for existence. So, when you say na kailangan kong gumising sa kinabukasan, kailangan kong gumising bukas, paano siya, it is epiousios kasi it is necessary for our existence. Kailangan kong magtrabaho araw-araw kasi it is necessary for our existence, di ba? Sa first two verses ng the Lord's Prayer, di ba, natutunan natin yung kahalagahan ng pagkakaroon una ng relasyon sa Diyos. When we say our Father, ibig sabihin meron tayong kaugnayan sa Panginoon, that we are able to call Him as our Father. Kung hindi natin kinikilala ang Diyos, di ba, ay kung karapatan mo magsabi ng our Father, di ba? Pero when we recognize God as the Father and as the Creator ng ating pong buong pagkatao at siyang may author ng ating kaligtasan, then yes, we are His children. Pangalawa, pagkilala sa kanyang kabanalan, hallowed be your name. Diba? Na maitaas at makilala ang iyong banal na pangalan. Pangatlo, yung pagtupad ng kagustuhan or ng kalooban ng Diyos sa puso ng bawat tao. Your kingdom come and your will be done. Sa tatlong verses po nito, or sa dalawang verses po nito na ating pong dinaanan, verse 9 and verse 10, pinapakita po dito, when we contrast this with the word epiousios, biglang, our Father in heaven, diba, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Tapos biglang, give us this day our daily bread. Ibig sabihin po, ang Panginoon, hindi lang siya concerned dun sa mga bagay na sobrang, hindi lang siya puro spiritual. Okay? Ang Panginoon po natin, ang Diyos po natin, is also concerned with the physical. Which is why, importante na ang Panginoon, hindi ito masyadong nabibigyan ng emphasis. But I believe na ang Panginoon, kaya niya kailangan magkatawang lupa. Diba? Kaya kailangan niya maging, to put Himself in a physical package because it was in connection with redemption, yung pagtubos natin, yung physical po natin na on the physical plane. Okay?
So, hindi lang po niligtas ng Panginoon yung ating pong kaluluwa, kundi yung ating pong buong pagkatao. Yung Zoe na ating pong pinag-aaralan the past few weeks. Yung ating pong buong pagkatao, tinubos po yun ng Panginoon. And, for the Lord to be concerned sa ating pong on the physical level, diba? Give us this day our daily bread, diba? Yung ating pong necessary for existence, yung sa araw-araw, it means na ang Diyos hindi lamang siya limited sa theoretical or head knowledge, kundi may kinalaman siya sa araw-araw nating buhay. Therefore, when we pray, iniimbitahan tayo ni Jesus na lumapit sa Diyos at humingi para sa ating physical na pangangailangan. Base sa ating pong relasyon sa Kanya. Diba? Yung pangangailangan natin, kailangan ba natin kumain? Diba? Kailangan natin kumain. Daily bread. Base sa ating relasyon sa Kanya, our Father, at ayon sa Kanyang kagustuhang matupad ang kaligtasan sa buhay natin. Your kingdom come and your will be done. So, ibig sabihin, kung may pangangailangan po tayo, huwag tayong mahiyang lumapit sa Diyos. Huwag tayong mahiyang lumapit. Pero, hilingin din natin sa Diyos na ihanda yung ating puso sa Kanyang tugon. Kasi baka mamaya, parang may nagkwento sa akin nagpagupit siya, tapos sabi niya dun sa barbero, gawin mo akong pogi Sabi daw ng barbero, gagawin na lang po namin ikaw kagalang-galang. Kagalang-galang na lang. Kasi hindi niya kayang gawin na pogi. Di ba? Kasi baka mamaya, ang hinihingi natin sa Panginoon is not according to His will. Hindi ayon sa Kanyang kagustuhan. Na yun nga, your will be done, your kingdom come, your will be done. Ano ba ang kagustuhan ng Panginoon? Yung kaligtasan natin. Yung kaligtasan ng mga tao sa paligid natin. Kung tayo ay may relasyon sa Diyos bilang ating Ama, nais ni Jesus na i-maximize natin yung relasyon na yun. Ang tinuturo po sa atin dito ni Jesus, hindi tayo lumalapit sa Panginoon na parang ATM lang para sa mga working, di ba? Pupunta ka sa ATM kapag anong kailangan mo. Kailangan mo ng pera, di ba? Hindi ka pupunta sa ATM para kailangan mo, ATM, masama yung loob ko di ba? Paligayahin mo naman ako, ayun, maglalabas pa siya ng pera, ayun, maligaya ka na. Hindi ba ibibigay ng ATM yung pinakapunong dulo na gusto natin. Ibibigay ng ATM yung pera na kailangan mo. Dito, ang ating po Panginoon, ibinibigay niya sa atin kung ano yung kailangan natin at kung ano yung makakabuti para po sa atin. Parang yung sa ating mga magulang, di ba? Sometimes, may mga hinihiling tayo na tulad na sa beses, humiling ako sa nanay. Humiling ako sa nanay ko na ganyan. Hindi, kunyari lang. Hihingi ka ba sa nanay mo ng ma, bigyan mo ako ng Ferrari. Diba? Bigyan mo ako ng Mercedes-Benz. Diba? Hindi naman sasabihin ng nanay mo na, sige, kunin mo lahat ng pera sa bangko, tapos hindi. Diba? Ibibigay sa atin ng magulang natin, hindi, paghirapan mo muna yan. Yung allowance mo, hindi ko ibibigay sa'yo dahil kailangan mo lang. Kundi, ang isang mabuting magulang is tinuturo natin sa ating anak that everything ay, na yung ating pong mga, especially ang financial, is hindi siya madali. Diba? Hindi siya napupulot ng basta-basta lang. And in the same way, ang ating pong Panginoon ay nais niya po na ituro po sa atin na ibigay sa atin, hindi lang yung gusto natin, kundi kung ano yung makakabuti para po sa atin. Diba? Ang prayer ay hindi magic key para makuha yung gusto natin. Ang prayer ay hindi para bunuin ang braso ng Diyos. Ngayon, iniisip natin na, Lord, please, ibigay mo na sa atin. Parang tinitwist mo yung kinukulit mo, Daddy, binigay yun lang sa akin. Minsan, ganun yung approach natin sa pananalangin. Pero, sinabi ng Panginoon Jesus, Luke 22 verse 42, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours. With that. Alam ng Panginoong Jesus na mahirap yung kanyang pagdadaanan sa
sa kanyang crucifixion. Sinabi niya pa nga, actually, nung in-interrogate siya ni Pilato, or kung nakalimutan ko tuloy kung sino yung nag-ano sa kanya, na sinabi niya na, pwede kong utusan yung mga anghel. Pero hindi ko gagawin yun kasi this is in obedience with the will of God. So, when the Lord does not choose to give what we are praying for, itanong natin, ito ba ay ayon sa kagustuhan ng Diyos na makilala siya at mapalaganap ang kanyang kaligtasan sa buhay ko at sa mga tao sa paligid ko? Sometimes, it's a question of timing. Ito ba yung tamang panahon for us to ask of the Lord of these things? Kasi, as early as 4th year high school yata ako, nanalangin ako sa Panginoon. Lord, sana ililigawan ko, siya na yung mapapangasawa ko. Pero hindi yun nangyari. More, wala si Kat dito. 15 girls later, di ba? Binaba ko pa yung number. 15 girls later, parang, actually, sabihin ko rin sa inyo mga single. Actually, ang tunay na kalagayahan, hindi natin makukuha sa pag-aasawa or sa pagjojowa. I'll get back to that in a while. Iniisip natin na parang, Lord, bigay mo na sa akin yan. Ay, pero isang beses na nanalangin siya kasi matagal na siyang single. Tapos sabi niya, Lord, gusto ko po talaga ng mapapangasawa, pero kung nahihirapan po kayo, ito po yung picture niya. Di ba? Pagagaangin ko din yung trabaho mo, ito na Lord, ibigay mo na siya sa akin, di ba? Pero yun nga eh. Sabi dun sa Matthew chapter 6 verse 8, Your Father knows what you need before you ask Him. So bakit kailangan pang manalangin? Alam naman pala ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Bakit kailangan pang mag-pray? Diba? In the same way na tayo mga magulang, ayaw natin yung mga anak natin lalapit lang sa atin pag may gusto. Diba? Ayaw natin yun na, lalapit ka na naman. Mapautang. Diba? Pautang yun. Ay, sorry. Parang yun lang yung gustong, yun lang yung gustong sabihin sa atin ng mga kailangan ko ng kartolina. Kailangan, bukas, sarado na ang school supply, paano ako kukuha ng kartolina, di ba? Alam niyo yan, pasukan na naman. Kailangan ko ng ganito, okay lang yun bukas na yan, assignment. Kailan binigay? 2 weeks ago. Di ba? Ang binavalue po na tinuturo sa atin ng Panginoon for us dito is i-value natin yung relationship natin with Him. Not just the things that we get, di ba? But for us to be able to appreciate yung value ng ating pong relationship with God as our Father. So, it also goes with saying na dahil meron tayong relasyon sa Panginoon, hindi po masama na umasa tayo na ibibigay ng Panginoon yung ating pong mga pinapanalangin. Hindi ko po ito tinuturo, i-discourage ko po ito. Pero may iba mga nagsabi, i-claim mo na yan. Saan i-claim? Anong window? Anong ahensya? Kine-claim ba yan? I-claim mo na yan. Ha? Diba? Kasi kung ganun lang siya kasimple, di sana binigay na sa atin ng Panginoon yung lahat ng luho natin. Diba? Pero, it's not bad na umasa tayo sa Panginoon na ibibigay yung ating pong panalangin. For example, Acts chapter 12, verse 14 to 16. Ito yung time na si Herod ay nag-crackdown, nag-start siya ng tokhang sa mga disciples, sa lahat ng mga tagasunod ni Jesus. At unang nasampulan si James, kapatid ni John. Sa Acts chapter 12, verses 1 to 2, dinampot si James, pinugutan siya. So, the next na kinuha was Peter. Nakulong si Peter. And then the believers came together sa bahay ni na John Mark. At nanalangin sila. Nanalangin sila na, Panginoon, sana po palayahin po ninyo si Peter. Verse 14. So, long story short, gumawa ng milagro ang Panginoon, nakatakas si Peter sa kulungan.
Dumiretso siya doon sa, alam niya kung, or parang sinabi sa kanya ng Panginoon kung saan na naroon yung mga believers. So nagpunta siya doon. Pumatok siya doon sa pinto. Yung kasambahay, si Rhoda. Rhoda Banyasha. Ayan. So si Rhoda, narinig niya yung boses ni Peter. Sobrang saya niya. In her joy, she did not open the gate. Iniwan niya si Peter doon sa labas. Pinaghahanap nga siya di ba? Tumakas siya Pero iniwan niya si Peter sa labas. Tapos, pumasok si Rhoda. Sabi niya, andito si Peter. Nandun siya sa gate, kumakatok. Sabi ng mga tao, baliw ka. Diba? You're out of your mind. But she kept insisting that it was so, and they kept saying, hindi ba ka-angel ni Peter yon? Diba? Tapos, sige na nga, buksan na nga natin, tapos nagulat nila. Diba? But Peter continued na, tapasukin niyo ako. Baka mamaya may makakita sa akin. And when they opened, they saw him and they were amazed. Hindi ko sila masisisi for doubting. Kasi malamang pinanalangin nila na, Lord, iligtas po ninyo si James. Bakit siya namatay? Diba? Hindi ko sila sisisihin for feeling that way and for responding that way. Pero, ang paalala po sa atin nito, ano man ang pinapanalangin natin, yun nga na binabanggit ko palagi ni Pastor Choi, ihanda po ninyo ang aming mga puso. Ihanda ng Panginoon at baguhin yung ating mga puso para masigurado natin na yung pinagpe-pray natin hindi sa selfish na motibo. Kasi sabihin ko na sa inyo, it's very easy to pray and ask God for things out of selfish motives. Kung hindi, ang hihiling natin is, ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Diba? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Pangalawa po, tinuturo ni Jesus na hilingin natin ang kanyang pasensya sa ating buhay kasi siya lang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na fulfillment. A few weeks ago, pinag-aralan po natin Jesus when He said, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. John 6:35. And pinag-aralan po natin dito, the Greek word for bread, artos, di ba? Ibig sabihin, bread has been used in the Bible to refer to Jesus to emphasize na siya lang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kabusugan. Di ba? May mga times, minsan na, ito na nga, Lord, ibigay mo na po siya sa akin. Tapos yun, binigay ng Panginoon, naging kayo, nung nag-asawa kayo. Tapos, pag dumating na ang mga pagsubok sa buhay, ang susunod na prayer, Lord, bakit niyo ako pinahihirapan? Kasi sinisigawan na siya, diba? Nagsisigawan na sila, nag-aaway na. Kulang na sabihin ni Lord, di ba yun yung pinag-pray mo? Diba? Hindi sa ating asawa, hindi sa ating mga boyfriend or girlfriend, hindi natin makukuha ang tunay na fulfillment. At sasabihin, bakit po kami? Diba? Kasi wala pa kayong asawa. Diba? Sinasabi ko sa inyo, ayan, sa amin ni Teacher Pat, you feel, may isang beses na may nagtanong sa amin nag-aaway ba kayo, Pastor, ni Teacher Pat? Tapos nagkaratingin ako, marami! Maraming beses! Hindi lang nakikita. Di ba? Maraming beses na nag-aaway po kami. Kasi po, ang pag-aasawa, hindi po yan perfect. May mga times na, na parang, ayoko na! Uwi na ako! May mga ganung klaseng linyahan. Pero bakit nagtatagal ang isang marriage? Especially ang mag-asawa na nakatuon sila sa Panginoon. Kasi they realize and they recognize na ang kanilang pagsasama ay hindi dahil sa pag-ibig lang nila, kundi umaasa sila sa pag-ibig ni Kristo. Diba? Ang tinuturo ng Panginoon na husbands, love your wives as Christ loved the church. Kung paano ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para tubusin ang church. Diba? Yun ang tinuturo po sa atin.
And it goes both ways, di ba? Wives, submit to your husbands. Hindi ibig sabihin na parang magpapaalipin ka. But submit out of love, di ba? Recognizing yung authority na binigay sa kanya ng Panginoon. The other way naman is yun yan, binanggit ko kanina, na ang mga lalaki dapat mahalin ang kanilang mga asawa in the same way that Christ loved the church. Marriage is an illustration of how Christ loves us. Hindi siya, ang marriage, hindi siya para lang pakiligin tayo. Di ba? May kilala ako kilig na kilig siya. Ay, si Katie, tsaka si Chris, nagkabalikan na yata. Di ba? Pero kung wala si Kristo sa kanilang kalagitnaan, di ba? Kahit pa yung sinasabi na we're staying for the sake of our children, hindi na magtatagal. Kasi mabuburyo ka sa mga anak mo. Di ba? Kakulit. Di ba? Kaya ang tinuturo po sa atin dito ng Panginoon is for us to put our hearts, to focus our minds and our hearts on Him. Kasi siya lang ang makakapagbigay ng tunay na fulfillment. Hindi yung gusto mong phone, hindi yung gusto mong gadget, hindi yung gusto mong career, di ba? Hindi yung gusto mong tao, kundi ang Panginoon lang. Therefore, ang sinasabi po dito, when Jesus is saying, give us this day our daily bread, He is actually saying, ayan, isama ba natin yung epiousios, di ba? Necessary for existence, kailangan mo. Importante, artos, referring to Christ as the living bread. Therefore, ang sinasabi dito sa Matthew chapter 6:11, give us this day our daily bread actually means, Lord, ibigay mo sa amin si Jesus araw-araw. Dahil kailangan namin siya. More than our physical needs, we need to look always at the truth na si Jesus lang ang tanging makakapuno ng mga kagustuhan natin sa buhay. And, kagaya nga ng pinakita ko sa kanina, di ba? Maraming mga churches, maraming mga pastors, they miss the point of the Lord's Prayer. They teach na maniwala ka lang kay Jesus, gaganda ang buhay mo. Eh kung si Jesus nga mismo di ba? Naniniwala siya sa Diyos, di ba? Naniniwala siya na galing siya sa Diyos. Why did He die? Why did He suffer so much? Kung ang pagsunod sa Panginoon ay walang ka-trouble, He would be worry-free at puro blessings lang. Tanungin natin, bakit si Jesus? Bakit siya naghihirap? Bakit niya kailangang maghirap para sa atin, para tubusin tayo? Because the reality of discipleship or following Jesus means that we submit to the will of God. Submit to the will of God. So, bakit hinahayaan ng Panginoon na bad things happen to good people? Diba? Why does the Lord allow death to happen? Why does the Lord allow mga ganitong mga trahedya sa ating mga buhay? Na mawalan tayo ng mga kagamitan, mawalan tayo ng mahal sa buhay, diba? Mawalan tayo ng lakas, diba? Why does the Lord allow all of these things? We need to understand that, again, we live in a broken world. Ang mga pangyayari nito ay maaaring dulot ng ating actions because of our sinful nature, or because of people, agents of Satan na ginagamit para pahirapan tayo. But we need also to understand that the Lord in His sovereignty, sa kanyang kakayanan na yung hinahayaan niya ang lahat, dahil ito ay maaaring merong kabutihan na palalabasin siya sa dulo. In the same way na yung kwento ni Joseph, di ba? Kapatid or yung anak ni Jacob, ni Israel, na siya ay ibenta into slavery, dalhin sa Egypt, di ba? Ma-frame up for rape, nakulong siya. Hinayaan ng Panginoon yung lahat ng mga bagay na yun to happen for the salvation of His family. For the salvation of Israel, na mas maraming taong mas ang mailigtas. And that is sometimes in the way ng ating pong buhay. God allows suffering to happen in our lives
para makilala po siya. Parang kung titignan mo, parang ang vain naman ng Panginoon na kailangan nating maghirap para sa ikalulubod niya. Pero hindi eh. Sometimes sa suffering minsan makikita kung gaano kalalim at gaano kabuti ang ating Diyos. Give us this day our daily bread teaches us na si Jesus hindi lang siya accessory or dinadagdag sa ating buhay. Siya ay necessity. Diba? Epiousios. Tama na ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan every day, but more than our physical needs, hilingin natin sa Panginoon ang isang puso na may kakayanan na mag-depend sa Kanya at hindi sa anumang bagay or tao para sa ating inner fulfillment. So, hingin po natin palagi sa Diyos na ituon yung ating mga puso kay Jesus at hindi sa mga bagay ng mundong ito. Hindi namatay si Jesus para bigyan tayo ng maginhawang buhay. Alam ni Jesus na kung bibigay niya lang yung gusto natin, na kung ang pagsunod kay Kristo tungkol lang sa mga blessings, sa mga breakthroughs, wala tayong pinagkaiba doon sa isang kwento ni Jesus. Pinag-aralan natin ito sa BBS. Sabi sa Luke chapter 12, verses 16 to 20. Nagkwento si Jesus. The land of a rich man produced plentifully, and he thought to himself, what shall I do? Pumahali ako ng napakarami. Paldong-paldo ako. Yan. Sa terminology natin yan, paldong-paldo ako. Ano gagawin ko? Alam ko na. Pag-igiba ako yung mga bodega ko ngayon, tapos magpapagawa ko ng mas malaki. Para doon ko na lang siya ilalagay. Ito, verse 18. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Paldong-paldo ka na. Diba? Relax ka na lang. Kumain ka. Uminom at magpakasaya. Pero ano sinabi ng Panginoon sa kanya? Hangal. Fool, this night your soul is required of you and the things that you have prepared. Kanina mapupunta lahat yun. Diba? Kung ang focus po natin sa material blessings, we are actually like the rich fool. Kung ang tingin lang natin sa Panginoon, tagabigay ng gusto natin, we are like the rich fool. Diba? Hindi po sinasabi dito na masama ang mag-ipon. Proverbs chapter 6 is a good example na sinasabi dito ng Diyos na yung, tatamad-tamad ka, tingnan mo yung langgam. Diba? Walang nag-uutos sa kanya, pero masipag, sa mga bahay natin yan, di ba? Daming langgam. Kasi tagulan, di ba? Nakakainis. Pero we can learn something from them. Yung mga langgam, they save up and store for future use. They save up for the rainy days. At hindi po yun masama. Ang masama, kung yung ating confidence nandun sa material na pag-aaral. Nakalimutan natin kung sino yung didomi, sino yung tagapagbigay. When our focus is only on the gifts and not on the giver, we do not really have the relationship with the Father. Yun nga kinuwento ko nga sa inyo before yung isang sikat na vlogger na parang punta sila sa Binondo para magpabasa sa isang nilagyan ng feng shui. Tapos nag-uusap sila nung isa pang vlogger na kasama niya. Hindi ba Christian po kayo, tita? Ay, oo, Christian ako. Pero punta na rin tayo dito kasi wala namang masama. Wala namang masama kung magpabasa ka ng kapalaran mo. Diba? Hindi. When we say that we believe in Christ, we believe in God, it follows na kailangan we need to depend and trust on God and God alone. Hindi pwedeng, wala namang masama, hindi pwedeng ipagsabay lang natin si God sa kung ano yung gusto natin na paniwalaan. Diba? In the same way na ang physical na pagkain nagbibigay kasiyahan sa ating kalooban. Diba? Pag kumain, medyo malapit na mag-lunch, pero pagka kumain ka ng paborito mong, ano bang masarap dyan? Paborito mong pizza. Sorry po. Paborito mong pizza, yung pagka inangat mong gano'n, yung cheese ayaw maghiwalay. Diba? Tapos ang init-init, tapos ang bango-bango. Fresh na fresh yung pagkakaluto, diba? Tapos pag kinagap mo,
Grabe. Tapos samahan mo ng napakalamig na Coke. Di ba? Nagbibigay niyo ng kasiyahan sa ating pong kalooban. Pero ngayon maya, magugutom ka ulit. Di ba? Pero ang sinasabi dito ng Panginoong Jesus is that when we trust in God for Him to fill us, and instead na ano tayo dun sa mga bagay-bagay, di ba? Sa mga tao who can let us down, who can hurt us, sa mga bagay na pwedeng masira at pwedeng maluma, di ba? When we ask for God to give us this day our daily bread is to pray for Jesus to satisfy our deepest of needs. In the same way na parang yung nabubusog ka dun sa pagkain na gustong-gusto mo, di ba? Gustuhin natin na si Jesus as the bread of life magbigay sa ating kalooban ng kabusugan sa araw-araw. Sinabi sa Psalm 37, verses 3 to 4. Sinama ko yung verse 3 kasi usually nandun na tayo sa kalahati ng verse 4 actually. Sabi sa Psalm 37, verses 3 to 4, trust in the Lord and do good, dwell in the land and befriend faithfulness, implying na tayo po ay manatili sa pagsunod sa Panginoon, follow Him in obedience, then delight yourself in the Lord. How does one delight oneself in the Lord? In the same way na yun nga, hinahanap-hanap mo yung masarap na pagkain na magbibigay ng kasiyahan at kabusugan sa iyo. Hanapin natin yun kay Kristo. Kapag dumating na tayo sa punto na yung kaligayahan natin nakasalalay na kay Jesus, dito may ibibigay ng Diyos yung nais ng ating buong puso. So, binanggit ko po kanina na yun nga, na wala po kami ng bahay when I was in high school. Tapos, ang nakakatawa pa nito, nakakatawa pa nito, nag-apply ako for university. Tapos, for some reason, nakalimutan ko mag-apply sa iba school. So, basically, isang school lang yung in-apply ko. So, sabi ko, shucks, mali yata yun. Wrong move. Pero, sa kabutihan ko ng Panginoon, sa kabutihan niya, hinayaan niya, tumira kami dun sa church building for 2 months until such time na nakalipat po kami sa mga kapatid ni Mami sa Binyan, sa Laguna. And then, ayun nga, sumunod dun yung balita na natanggap ako dun sa college na in-applyan ko. So, salamat sa Panginoon na hinayaan niya yun. Kasi, when I look back at the Lord's faithfulness sa aking pong buhay, ang daming mga daan na hindi ako actually dapat mapupunta dito. Ang daming pagkakataon na hindi ako mapupunta dito sa inyong harapan, sa inyong pong presensya. Gusto ko po talaga nun actually was to pursue a career in aviation. Gusto ko maging piloto, or at least maging engineer. Pero may mga pangyayari sa akin pong buhay na hindi po ako napunta doon. Gusto ko mag-artista. Hindi, medyo side quest lang yun. No? Medyo side quest lang yun. Gusto ko talaga actually pumasok sa aviation industry. Pero yun nga, hindi ako napunta doon sa school na gusto kong puntahan. May opportunity ako na pumunta sa isang private school. Nasagot lahat ng aking pong pag-aaral. Pero I chose to go to a public school instead. Sa mga pagkakataon na yun na ang Panginoon has been working, nakikita ko na ang Panginoon has been working in my life. And yun nga eh, ilang beses na po ako nawalan po ng trabaho. Ilang beses na po ako na yung tipong umaabot ng almost 2 years na nakatenga ako sa bahay dahil wala akong work. Pero ito ngayon. ito ngayon. Na ginagamit ng Panginoon to hopefully to encourage you that hindi natatapos ang mundo when tragedies happen. But the Lord
invites us, that Jesus invites us to come to Him, to find our fulfillment and our joy in Him. Dumating na nga ako actually dun sa point na, kasi nag-asawa na lahat ng mga kapatid ko so ako na lang naiiwan. So I was around 30 something. I was around 30 something. Tapos sabi ko, Lord, okay na ako. Happy na ako dito sa kung saan niyo ako ginagawa. Tapos yun, dumating si Kat. Na parang, hindi ko, when I was 25 years old, sinabi ko na ganito na dapat yung buhay. When I was 25, nung mga third year or fourth year high school ako, so around 15 or 16 years old, sinabi ko na by 25 years old, nakapag-asawa ko, meron akong magandang asawa, meron akong magandang kotse, magandang bahay, meron kami 3 anak, ganyan. Tapos, sabi ko, yung bahay na yun, dun laging magagather yung church para sa mga gawain. Sabi ko, dun ako tatanda sa church kung saan ako namula ng tungkol sa Panginoong Jesus. Pero the Lord had other plans. Diba? Kasi kung pinilit ko na, hindi Lord, gusto ko ito, wala ako dito. I would say na wala ako dito. Pero the Lord had other plans. Or the Lord stays faithful to His plan. Nais niya na ang balita na ito ng kaligtasan at kanyang kabutihan makarating sa atin dito. Sa ating lugar dito po sa Lancaster. So, sa pagtuturo po natin, sa pag-aaral po natin, when Jesus is saying, give us this day our daily bread, panalangin natin yung ating mga physical na pangangailangan. Huwag po tayong mahiya na, Lord, masyadong maliit ito eh. Pero, sige. Honest confession. So, nanonood po ako ng football. European football. Soccer. Alam natin. Soccer. So, meron po akong isang team na sinusundan for the last 22 years. At pinapanalangin ko na, Lord, sana po mag-champion itong team ko na ito. Diba? Sometimes the Lord does not give what we want. Diba? Pero sa pagkakataon nito, for this season, nag-champion yung team na yun. And, masasabi ko na hindi yun siya dahil sa pinanalangin ko. But, it was actually for the Lord's glory kasi na-realize ko or natutunan ko parang a few months back na may mga Kristiyano dun sa loob ng team. There was a Christian group in the team na hindi nila kinakahiya na sila ay nagba-Bible study during before at pagkatapos ng trainings nila, at least once a week nagtipikon-tikon sila. So, naniniwala ako na sinagot ng Panginoon yung panalangin na yun, na mag-champion yung team na yun. Hindi dahil sa pinagbigyan ako ng Panginoon. But for His name, na makilala dun sa grupo na yun ng mga players. Na mas makilala siya in the sporting community. Kasi in the sporting community, ano bang meron dyan? Di ba? Pagka ikaw yumaman, pag ikaw umakit ang fame sa ulo mo, di ba? Ang dali, mapunta sa drugs, mapunta sa mga babae, masira ang buhay mo. But these men, di ba? They were standing for the Lord in the midst of their sport. I believe that the Lord answered the prayer of those men. So, ipanalangin natin sa Diyos yung mga, yung mga pangangailangan natin. Even the things that we want. But, yun nga, isubmit natin sa Panginoon na, Lord, kung gusto mo, kung nais po, ito ang nais ninyo, susunod po ako. Ang paalala sa atin, dumudulog ba tayo sa Panginoon o mas umaasa tayo sa mga tao? Diba? Na parang, naku, ito na naman, katapusan na naman. Anak, punta ka kay Aling Bebang, tapos sabihin niya na na ilista na naman yung natin, di ba? Mas umaasa ba tayo sa mga tao sa sarili natin discovery? Hilingin natin, pangalawa, ang presensya ni Jesus sa ating buhay sa araw-araw dahil siya lang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na fulfillment. Masasabi ba natin na si Jesus ang punot-dulo ng ating kasiyahan or kagustuhan? O mas umaasa tayo dun sa bagay na gusto natin?
Madali lang naman sa atin na ipag-pray sa Diyos kung ano yung kailangan natin. Sige po. Ang mahirap, ano ba yung motibo sa likod ng paghingi natin sa Panginoon? So the next time that we pray, sinasatin din natin yung ating pong mga puso. Hilingin natin sa Diyos ng ating paghingi, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para makilala ang Diyos sa ating mga buhay. Jesus invites us to pray for our daily bread, di ba? To depend on Him, na siya ang may kakayanang ibigay yung ating mga pangailangan. And masanay yung ating puso na maging fulfilled sa presensya ni Jesus. Kasi, yun if we are looking towards eternity, sino bang makakasama natin sa eternity, di ba? Kung ikaw ay nagsisi at meron kang relasyon sa Panginoon, sino bang makakasama natin sa eternity? Eh di, ang Panginoong Jesus, di ba? Na kung hindi sanay yung ating pong puso sa Kanyang presensya, di ba? Ibig sabihin, yung puso natin, may sinusunod na iba. So, hilingin po natin that we, na masanay tayo na maging fulfilled sa presensya ni Jesus sa bawat araw ng ating pong buhay. So, ayan, hilingin natin sa Panginoon, teach us to pray, like the disciples. Sinabi ng mga disciples kay Jesus, Lord, teach us to pray. Ang panalangin, hindi natin dapat ikahiya dahil ito ang ating ugnayan at patunay ng ating relasyon sa Diyos. Again, sinabi, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Manalangin po tayo.